Mapagpalang araw po mga kapatid. Muli ko po kayong inanyayahan na panoorin po ang video na ito sapagkat ang mensahe at aral po ng video na ito ay may kakaibang kaalaman na dapat po ninyong matuklasan kung bakit nangyayari ang mga bagay na hindi ka nais-nais sa mundo ito. At ang video po na ito ay makatotohanan at dito po baka sakali na mabago po ang inyong pananaw sa buhay at makasumpo po kayo ng katotohanan at kaliwanagan sa inyong mga diwa. Tara mga kapatid, atin na pong panoorin. Isang pagbati mula sa Oferian Heritage Conservatory. Bago tayo pumunta sa ating main topic, mag-flashback lang tayo ng konti. Sa mga napanood ang video noon kung saan sinabi namin na abangan ang pagsasaulian ng kandila ng mga kano at incheck, paki-comment lang po ang link sa comment section. Kung napansin ninyo noon, binato kami ng sari-saring batikos kesyo mga bulaang propeta ang OHC to the extent na hindi lang pangungutya kundi pagmumura ang inabot namin. Sa mga taong gumawa niyan sa atin noon, kumusta kayo ngayon? Nahihimas-masa na ba kayo sa mga sumunod na pangyayari? Katotohanan, sinabi namin noon, bantayan ang posibleng pagsasaulian ng kandila sa pagitan ng mga kano at incheck. Behold, ano ang nangyari? Ito na ang pinaka-worst na sigalot sa pagitan ng mga kano at mga incheck since the time of President Nixon. Ipinasara ng mga kano ang consular office ng mga incheck sa Houston, Texas. Bilang tugon, gumanti din ang mga incheck. Ipinasara din nila ang consular office ng mga kano sa Chengdu Province. Introduction pa lang yan ng sinasabi naming pagsasaulian ng kandila. Watch out! More is yet to come. We know the deepest roots of geopolitics more than any political analyst in the world today. Hindi kami nagyayabang. Sakto lang. Just being brutally honest. Ganun pa man, ni minsan, hindi kami nagkiklaim ng kung anumang titulo na kami ay propeta. Hindi kami nakikipagpaligsahan sa mga sekta na puro pag-claim ang ginagawa. Kesyo sila ang mga sugo na kinasihan ng kung anumang espiritu, sabay kolekta ng mga tithes, offerings at donations. Makinig kayo, ang katapusan ay itinakda sa simula pa lamang. Hindi nyo mauunawaan ang mga darating na pangyayari kung hindi babalikan ang simula. The ending of the story is at the beginning. Yan ang Genesis chapter 3 verse 14 hanggang 15. Today is July 27, 2020. Narito ang karugtong ng nakaraang video. Pamagatan nating Sino ang totoong banta sa soberanya Part 2. The Real Threat. So consider nyo ang nakaraang video bilang Part 1. Sa nakaraang video o sa part 1, ipinakita namin kung paanong nakuha ng Britain ang mga nakapaligid na bansa sa atin. Naipakita din natin bilang katibayan na ang Gog and Magog ay nasa likod ng sunod-sunod na pananakop ng mga Europeans, lalo na ang Great Britain. Ang Royal Arcade sa Melbourne, Australia ay isang bantayog na katibayan. Inilukluk pa nila ang rebolto nina Gog at Magog.
Sinabi natin na ang Royal Arcade ay isang portal in medieval history na maghahatid sa atin patungo sa isa pang portal sa London. So, let's go to London. Taon-taon, every second Saturday of November, ginaganap ang isa sa pinakamagara at pinakamakulay na pagdiriwang sa City of London bilang inauguration ng bagong Lord Mayor. Huwag pong malilito. Hindi ito ang City Mayor ng London na dumaan sa eleksyon ng mga tao. Iba ang City Mayor, iba naman ang Lord Mayor. Matapos ma-sworn in sa office ang Lord Mayor, siya ay ihahatid sa Royal Courts of Justice upang humarap kay Her Majesty at magsagawa ng Pledge of Allegiance to the Royal British Crown. Ang paghahatid kay Lord Mayor ay sa pamamagitan ng isang parade or procession na lalahukan ng mga tauhan mula sa top corporations ng London. Tinawag ang procession na Lord Mayor's Show. Isang engranding parade kung saan nagsasagawa pa ang British Royal Air Force ng aerobatic showdown. Walang panama ang inauguration or oath-taking ng ating presidente. Ang seremonyang ito ay ginagawa taon-taon mula pa noong 16th century. During the parade, makikita ang Lord Mayor na nakasakay sa Lord Mayor of London's State Coach, isang karwahe na hinihila ng kabayo tulad ng sinakyan ni Her Majesty noong coronation. Itong nakikita niyong karwahe ng Lord Mayor ay ginagamit na mula pa noong 1711. Imagine, 300 years na ang karwahe na yan. Ang prosesyon ay mula sa Guildhall via Mansion House papunta sa St. Paul's Cathedral, then tuloy na sa Royal Courts of Justice ng City of London para humarap kay Her Majesty. Pag-usapan natin ang Guildhall. Ang Guildhall ang ceremonial and administrative center for the City of London and its corporation. Pansining mabuti, nakakaiba ang setup ng London. Mayroong separate corporation ang City of London. Ang London bilang city ay mayroong city mayor na ibinuto ng mga ordinaryong mamamayan. Yun ang matatagpuan sa City Hall ng London. Ngunit may higit na prominente at mataas na tao kaysa City Mayor. Yan ang Lord Mayor na nasa Guildhall ng Corporation of the City of London. Bakit namin nasabi na higit na mataas ang Lord Mayor kaysa City Mayor na ibinoto ng mga tao? Aba, sa inauguration pa lang, napakataas ng honor na ibinigay sa Lord Mayor. Imagine, may aerobatics and grand parade, isinasakay sa karwahe na kagaya ng sinakyan ni Her Majesty during coronation. Maliban dyan, ang Lord Mayor ay pinatitira sa isang mansion house na maihahalin tulad natin sa ating Malacanang Palace. Walang ganyang VIP treatment ang ordinaryong City Mayor of London na ibinoto ng mga ordinaryong mamamayan. Ngayon, ano ang function ng Lord Mayor? Ano ba talaga ang kanyang kapangyarihan? Hindi man natin maibigay ng eksakto dahil yan ay may mga Victorian secret. Ngunit gagamitan natin ng konting discernment. Hindi po ito conspiracy theory ha. Pinagbabasehan natin ang pinaka-updated encyclopedia sa buong mundo at sumasailalim ang mga nilalaman sa peer review. Ang kapangyarihan ng Lord Mayor ay makikita kung sino-sino ang bumubuo at nagpapatakbo ng Guildhall sa ilalim ng kanyang pamumuno. Huwag kalimutan na ang tirahan ng Lord Mayor ay ang Mansion House na virtual extension ng Guildhall. Ngayon, sino-sinong mga tao or opisyal ang katrabaho ng Lord Mayor? Una, Foreign Secretary. Ito ang may hawak o nangangasiwa ng relasyon ng Britain at kung anuman ang interest nila sa ibang bansa kasama ang mga colonies.
Sunod ay ang mga diplomatic corps. Ito yung ambassadors na ipinapadala nila sa consular offices nila sa iba't ibang bansa. Next, chancellor. Ang chancellor, ang finance officer ni Her Majesty, parang treasurer. So makikita mo na ang Guildhall na pinamumunuan ng Lord Mayor ay may ugnayan sa Foreign Secretary, Finance Officer at mga diplomats ni Her Majesty. Sila ang nagpapatakbo ng Guildhouse at London City Corporation. Recap ulit natin para hindi kayo malito. Ang sentro or headquarters ng City of London Corporation ay ang Guildhall. Ang head nito ay ang Lord Mayor. Ang Guildhall ay may extension. Yan ang Mansion House kung saan nakatira ang Lord Mayor. So, parang simbahan ang Guildhall at ang Mansion House ang kumbento kung saan nakatira ang pare. Parang ganun ang setup. Maliban sa pagiging tirahan ng Lord Mayor, sa Mansion House din ginaganap ang pagpupulong ng Foreign Secretary, mga diplomats at treasurer ni Her Majesty. Ginagawa yan sa Egyptian Hall ng Mansion House. Hindi namin alam kung bakit tinawag nilang Egyptian Hall ang bahaging yan. Pero kung napanood ninyo ang Creation Series at Babylon Series kung saan ipinakita natin ang mga pyramids at obelisks, sobrang makaka-relate na kayo sa puntong ito. Sa pamamagitan ng Guildhall at Mansion House, nakikita nyo na ngayon ang isang shadow organization na hindi napapansin ng general public. All the while, ang akala nila ang nagpapatakbo ng London ay ang city mayor na ibinoto ng mga tao. But no, ang totoong nagpapatakbo ng virtual London enclave ay ang Lord Mayor. So ano pala ang elected city mayor? Wala lang, basta mayor din siya. Ngayon, bakit makapangyarihan ang Guildhouse? Kasi meron siyang direct coordination sa treasury ni Her Majesty. Nariyan din ang mga diplomats at ang foreign secretary na namamahala ng ugnayan sa iba't ibang bansa at colonies. Ang mga members ng Guildhall ay mga matataas na opisyal mula sa top corporation sa London. All sectors, you name it, banking, mining, construction, education, communication, transportation, health, and the list goes on and on. But mostly, financial sector. Technically, ang Guildhall ay nagpa-function bilang government office or agency, ngunit hindi pwedeng masubject sa public scrutiny ng mga mamamayan dahil ito ay isang private corporation. Kuha nyo na po. Paano nagsimula ang Guildhall bilang shadow organization? Ang susi para masagot ang tanong ay matatagpuan sa ilalim ng Guildhall. Pansinin nyo ang pabilog na guhit sa larawan. Directly sa ilalim niyan ay ang archaeological remains ng Amphitheater of London kung saan nagkaroon din ng similar events gaya ng nasa Roma. Alam nyo naman siguro ang mga kwento tungkol sa gladiators. Para silang mga manok sa sabungan, pinapanood ng mga naghihiyawang tao na uhaw sa dugo. Nagsisigawan sa tuwa, sa tanawing may duguan at naghihingalo na gladiator. Naganap din yan sa England. Ang entrance papunta sa underground remains ng amphitheater ay nasa loob ng Guildhall Art Gallery. Sa mga followers natin na nasa London, check it out para mapatunayan nyo sa inyong sarili ang sinasabi namin. Katotohanan, walang London City kung hindi dahil sa lahi ng mga Romans na nagpunla ng kasalukuyang London na meron tayo ngayon. Tandaan natin na ang Guildhall ang sentro ng ceremonial and administrative functions ng City of London Corporation na binubuo ng mga top corporations ng London. Ang Mansion House ni Lord Mayor na extension ng Guildhall ang pinagdarausan ng mga pagpupulong na dinadaluhan ng Treasurer, Foreign Secretary at diplomats ni Her Majesty. Ito ang $1,000,000 question.
Bakit may rebulto nina Gog and Magog sa Guildhall? Simple lang, kasi sina Gog and Magog ang patrons or guardians of the city of London. Katunayan, glorified sina Gog and Magog sa taunang Lord Mayor's show na ipinakita natin sa bungad pa lang nitong video. Mahalagang pansinin na sina Gog and Magog ay mga mandirigma at mananakop. Ang ideology at spirit ni Gog and Magog ang kumukubkob sa pag-iisip, pagkatao at kaluluwa ng mga nagpapatakbo ng Guildhall at ng City of London Corporation. Yan ang nakikita naming rason bakit nakadambana ang mga rebulto ni Gog and Magog sa Guildhall. Ang City of London Corporation ay isang virtual Roman enclave sa loob ng Great Britain na nagsimula pa sa ancient time pero hindi nasusulat sa mga history na binabasa ninyo. Sasabihin nyo, OHC, yan ay theory lamang. Yes, pero ang remnants of Roman origin ay malakas na ebidensya na ang City of London Corporation ay isang virtual Roman enclave kung kaya kinakailangan ang Pledge of Allegiance sa British Royal Crown. Ang City of London Corporation ay isang maskara lamang. Ngayon nyo mauunawaan bakit gano'n na lamang ang honor at engranding celebration gaya ng aerobatic show ng British Royal Air Force bilang pagtanggap sa Pledge of Allegiance ng Lord Mayor? Ano ang main role ng Lord Mayor bilang pledge? Number 1, pangalagaan ang financial sector, hindi lamang ng City of London, kundi buong United Kingdom. Number 2, pangalagaan ang maritime interest ng United Kingdom. Number 3, makipag-ugnayan sa ibang bansa for financial interest ng United Kingdom. So, ang pinaka-focus ng Guildhouse Lord Mayor ay usaping pera at kayamanan para sa British Royal Crown. Si Lord Mayor ang bagman. Ano ang guiding spirit? Gog and Magog. So natapos na natin ang Guildhouse at ang Lord Mayor. Talakayin naman natin ang House of Lords. Sa Great Britain, ang Parliament ay binubuo ng Upper House na tinatawag na House of Lords at ng Lower House na tinatawag ding House of Commons. Ano ang pinagkaiba ng dalawa? Ang bumubuo ng House of Commons ay elected ng mga common tao. Ikukumpara natin ito sa ating Kongreso. Ang House of Lords or Upper House naman ay hindi po elected kundi appointed ng Royal Crown. Ang basehan ng appointment ay ayon sa heredity or dili kaya official function. Ang House of Lords ay may dalawang bahagi. Una, ang Lords Spiritual at ang Lords Temporal. Sa temporal, napapasama ang mga dukes at barons. So, bigyan namin kayo ng example ng barons. Rothschilds. Ang mga Lords Spiritual naman ay binubuo ng bishops mula sa Church of England na nagdadala ng official religion ng Great Britain. Ibig sabihin, ang religion ay may boses sa loob mismo ng Upper House of the British Parliament na tinatawag din nating House of Lords. Dito niyo makikita ang merging ng religion at politics sa British government. Ang religious affairs ay hawak ng state sa pamamagitan ng House of Lords or Upper House. Kumbaga sa Pilipinas, nakaupo din ang mga pari at obispo sa Senado. Parang ganun. Kaya, huwag din kayong magugulat kung ang head of state ng Britain ay si Her Majesty. At siya din ang pinaka-head ng Church of England. In short,
Pwedeng gamitin ng religion ang military force ng bansa laban sa ibang bansa na kumakalaban sa kanilang relihiyon. At syempre pa, hindi nila sasabihin na kaya nila didigmain ang isang bansa ay dahil sa relihiyon. Palalabasin nila human rights violation. Ganyan ang nangyayari ngayon. Nasaling ng gobyernong in-check ang religion ng mga Briton. Nasaktan ang bangs ng mga lords na nasa parliament kasi ipinademolish ng gobyernong in-check ang kanilang mga simbahan at ipaparevise pa ang Biblia. Nasaling ang cross sa British Royal Crown ni Gog and Magog. Kung napanood nyo ang History of the Bible series, kailangang i-relate nyo dito na Pride of England ang King James Version na ginagamit sa buong mundo. Tapos, i-revise ng mga incheck. Hindi ba nakakainsulto yan sa cross ng Royal Crown? Gaya ng sinabi natin, hindi hayagang kikilos ang mga spiritual lords na nasa House of Lords or upper house ng parliament. Hindi rin nila palalabasin na religion ang isa sa malalim na dahilan, kundi human rights, kaya makikialam sila. O di ba? Ang gandang pakinggan, swak sa banga ang simpatiya at suporta ng mga believers sa buong mundo. At para maka-eksena ang mga kano, kailangang dagdagan pa ang issue laban sa mga incheck. Ipasok ang issue sa WPS at kalad ka rin din ang mga Pilipino. But the truth is, religion and politics. Galit na galit ang angkan ni Gog and Magog. Naka-alert ang mga colonies at mga alliances. Kukuyugin nila ang ating kapitbahay. Ginoo, kitang-kita ang totoong motibo. Sa panahong ini-upload namin ang video na ito, alam nyo kung ano ang ginagawa ngayon ng Grand Alliance ng Gog and Magog forces sa mga Shemites. Ngunit, marami pa din dyan ang patuloy na nabubulagan o nagbubulag-bulagan. Ito ang tanong ko sa mga pastor. Bakit ang mga Rosso at Incheck ang itinuturo nyong Gog and Magog, gayong lantaran namang ipinaparada ng mga British sa London na sina Gog and Magog ang kanilang guardians? Bakit ayaw nyong ipaalam sa mga tao na ang nagsusulong ng Christianity ay sina Gog and Magog? Natatakot ba kayong malaman ng mga members nyo na sina Gog and Magog ang nagtatag ng Christianity at hindi naman ang mga apostoles? Isa pang simpleng tanong, noong sina San Pedro at ang Mesaya ang nagpapalaganap ng gospel, may pinatay ba sila? Wala, kasi guided sila ng totoong Holy Spirit. Ikumpara nyo, noong dinala sa Pilipinas ang Christianity, di ba, dumanak ang dugo ng ating mga ninuno? Nasaan ang Holy Spirit dyan? Wala. Kaya itigil nyo ang mga banal-banalan nyong pagkukunwari. Tandaan nyo ang salita ng Mesaya. Salvation is from the Jews, and the Jews are not Christians. Tandaan nyo yan. Ang mga totoong Hudyo ay hindi Kristiyano. Sina Gog and Magog ang mga Christians, hindi ang mga apostoles, hindi ang mga Hudyo. Period. Para sa mga members ng kung ano-anong sekta dyan, mag-isip-isip kayo habang bukas pa ang Covenant Ark. Itakwil nyo ang paniniwalang kayo ay hintil. Yan ang piring na nakatakip sa inyong mga mata. Sa oras na itakwil nyo ang paniniwalang kayo ay Gentile, sa kanyo palang makikita ang tunay na liwanag. Katotohanan, sinasabi namin sa inyo, hindi po tayo ang Gentile na sinasabi sa Biblia. Hindi hintil ang mga Shemites. Hindi hintil ang mga Pilipino. Sa mga OHC followers, download nyo agad itong video. Maituturing nyo ang OHC videos bilang no limitang here of the 21st century.
Para sa mga nagpasakop na sa covenant, stay safe inside the covenant. Huwag nang lalabas. Abangan nyo ang part 3 nitong video. Tungkol ito kay Her Majesty. Sino ba talaga siya? Muli kaming nagpapasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating channel. Sa mga new subscribers, welcome home to our heritage. At para sa lahat, be blessed. Shalom. Mga kapatid, kung niyo pong napanood ang kabuuan ng video na ito at kung niyo pong nagustuhan ng mensahe at aral, paki-like, subscribe, and share po. Marami pong salamat. Be blessed. Shalom.